Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Sa kabilang kanto, nang marinig ng lalaki ang boses ni Marta, agad siyang napahinto. Nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita si Marta na nagmamadaling lumabas ng gate. Nanlaki ang kanyang mga mata. Marta, mahina niyang bulong. Wala siyang ibang naisip. Mabilis siya nagtago sa likod ng isang napakaradang sasakyan upang hindi siya makita. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao habang pilit na pinipigilan ang sariling sumilip. Naririnig niya ang mga yabag ni Marta. Palapit ng palapit. Napapikit siya. 6 na taon. 6 na taon na niyang iniiwasan ang sandaling ito. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya kayang humarap sa asawa. Lalo na kay Seth. Mula sa kabilang panig ng sasakyan, narinig niya ang mahinang boses ni Marta. Rogelio, puno iyon ng pag-asa. At lalo iyon nagpabigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang yakapin ng asawa. Gusto niyang sabihin ang buong katotohanan. Ngunit naalala niya ang mga pangyayari nagpabago sa buhay nilang lahat. Ang mga bantang tumatak sa isip niya. Ang pangakong ginawa niya upang ilayo sa panganib ang kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang isinenda ang likod sa sasakyan habang mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Pasensya ka na, Marta. Mahina niyang bulong. Konting panahon pa. Samantala, ilang metro lamang ang layo. Patuloy na lumilingon si Marta. Hindi niya alam na ang lalaking buong buhay niyang hinihintay ay nasa kabilang gilid lamang ng nakaparadang sasakyan. Magkalapit silang dalawa. Ngunit pinaghiwalay sila ng 6 na taong lihim at ng katotohanang hindi pa maaaring mabunyag. Bago ang tagpong iyon, sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod, lihim na nakipagkita si Rogelio kay Victor Villanueva. 6 na taon na ang lumipas, ngunit nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat na nangyari, si Victor lamang ang taong lubos na nakakaalam ng katotohanan. Kamusta sila? Mahinang tanong ni Rogelio. Napabuntong hininga si Victor. Maayos sila, pare. Nakapag-adjust na rin sina Marta at Seth. Napapikit si Rogelio. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat. Salamat kung ganun. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung kumusta na ang mag-ina ko. Mula nang umalis siya, si Victor ang naging mga mata niya. Ito ang palihim na nagbabantay kina Marta at Seth. Ito rin ang nagbabalita sa kanya tungkol sa bawat mahalagang pangyayari sa buhay ng mag-ina. Maging ang paglipat ni Marta at Seth sa lungsod ay bahagi ng planong matagal ng pinag-isipan ni Rogelio. Sinadya niya maging malapit ang tirahan ng kanyang pamilya kina Victor. Hindi upang guluhin ang kanilang buhay, kundi upang may mapagkatiwalaan siya magbabantay sa kanila habang hindi siya maaari magpakita. Hindi rin nagkataon ang pagpasok ni Seth sa university. May mga pagkakataong tila bunga ng sipag at tadhana. Ngunit sa likod ng mga ito, may mga taong tahimik na gumagawa ng paraan upang manatiling ligtas ang kanyang anak. Tahimik na nakinig si Victor bago muli nagsalita. Hindi habang buhay, may itatago ang katotohanan. Yumuko si Rogelio. Alam ko, pare. Pero hanggat maaari, ayaw kong madamay sila. Natahimik ang dalawa. Pareho nilang alam
kung bakit nagsimula ang lahat. Dahil sa impluwensya at kayamanan ni Don Mario. Matapos ituro ni Marimar si Rogelio bilang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan, ginamit ni Don Mario ang kanyang kapangyarihan upang pilitin si Rogelio na akuin ang responsibilidad. Ngunit hanggang sa mga sandaling iyon, nanatili pa ring palaisipan kung sino ang tunay na ama ng batang ipinagbubuntis noon ni Marimar. Ngayon, 6 na taong gulang na ang batang babae. Lumaki itong naniniwalang may isang katotohanang hindi pa niya nalalaman. At habang papalapit ang mga lihim sa kanilang pagbubunyaga, mas nagiging malinaw kay Rogelio na hindi na niya kayang itago ang nakaraan magpakailanman. Tahimik na yumuko si Rogelio. Matagal niyang kinimkim ang katotohanang iyon. Alam mo ba kung bakit ko tinanggap ang kasunduan na yun, ha, Victor? Hindi agad sumagot si Victor. Alam na niya ang sagot. Ngunit hinayaan niya magsalita ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Don Mario sa akin na kung hindi ko aakuin ang batang ipinagbubuntis ni Marimar, titiyakin niyang mawawala sa akin ng lahat. Mahigpit na napakuyoma ang kamao ni Rogelio. Hindi lang ako ang tinakot niya, pati sina Marta at Seth na walang kawang-kuwang sa nangyayari, dinamay niya. Napabuntong hininga si Victor. Naalala niya ang araw na halos mawala ng pag-asa ang kaibigan. Sinabi niyang sisiguraduhin niyang habang buhay kaming maghihirap na wala nang tatanggap sa akin sa trabaho, na hindi na makapag-aral si Seth. At kahit saan kami magpunta, haharangin niya ang bawat pagkakataong makabangon kami. Nanginginig ang boses ni Rogelio. Wala akong laban sa kapangyarihan at kayamanan niya. Napapikit siya. Kaya tinanggap ko ang kasunduan na akuin ko ang batang ipinagbubuntis ni Marimar, kapalit ng isang kondisyon. Napatingin si Victor na hindi niya gagalawin sina Marta at Seth at sisiguraduhin niya magkakaroon sila ng maayos na buhay. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Rogelio. Hindi ko ginawa iyon dahil mahal ko si Marimar. Hindi ko rin ginawa dahil ako ang ama ng bata. Ginawa ko iyon dahil ama ko ni Seth. Tahimik na nakinig si Victor. Matataas ang pangarap ng anak ko, pare. Alam kong balang araw makapagtatapos siya. Makakamit niya mga pangarap na hindi ko naabot. Kaya ako ang kapalit noon ay ang mawala ako sa buhay niya, tatanggapin ko. Huminga siya ng malalim. Basta lumaki siyang ligtas. Basta maging maayos ang buhay nila ni Marta. Natahimik ang paligid. Hindi alam ni Rogelio na sa bawat sakripisyong ginawa niya, may mga lihim na unti-unti nang lumalapit sa pagbubunyaga. At kapag dumating ang araw na malaman ni Seth ang buong katotohanan, maiintindihan kaya niya ang desisyon na kanyang ginawa? O isipin niyang isa lamang itong ama na piniling iwan ang kanyang pamilya? Isa sa pinakamabigat na kondisyon ni Don Mario ay hindi ang pag-ako ni Rogelio sa bata, kundi ang isa pang kasunduang mas masakit. Hindi siya maaaring lumapit kina Marta at Seth. Hindi siya maaaring magpakita. Hindi siya maaaring magpakilala. At lalong hindi niya maaaring sabihin ang katotohanan. Kung lalabagin niya ang kasunduang iyon, muling guguluhin ni Don Mario ang buhay ng kanyang mag-ina. Kaya sa loob ng 6 na taon, mula sa malayo lamang niya minamahal ang kanyang pamilya. At si Victor Villanueva ang naging tulay niya. Ito ang nagbabalita kung kumusta sina Marta at Seth. Ito rin ang tahimik na tumutulong upang matiyak na ligtas ang mag-ina. Na araw na iyon, matapos sa kanilang pag-uusap, sumakay si Rogelio sa sasakyan ni Victor. Sigurado ka ba, pare? Tanong ni Victor. Tahimik na tumango si Rogelio. Oo, pare. Kahit saglit lang.
Kahit makita ko lang silang maayos. Hindi na tumutol si Victor. Makalipas ang ilang minuto huminto ang sasakyan sa hindi kalayuan sa bahay ni na Marta. Hindi bumaba si Rogelio agad. Mula sa loob ng sasakyan, tahimik niyang minasdan ang tahanang matagal niyang pinapangarap na balikan. Napangiti siya na makita niyang maayos ang mga halaman sa harap ng bahay. Ibig sabihin, inaalagaan pa rin ni Marta iyon. Maya-maya, bumaba siya sa sasakyan at naglakad ng dahan-dahan. Sapat lamang upang masulyapan ang bahay. Hindi niya napansin na sakto ring lumabas si Marta upang magdilig ng mga halaman ng oras na iyon. Nang bahagya siyang lumingon, nagtagpo ang kanilang mga direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Marta. Mahina niyang sambit. Agad siyang tumalikod at nagtago sa likod ng isang nakaparadang sasakyan. Kasabay noon, narinig niya ang boses ng asawa. Halos mawalan siya ng hininga. Kaunti na lang at magkikita silang muli. Ngunit hindi pa maaari. Hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata habang naririnig ang mga yabag ni Marta na papalapit. Sa pagkakataong iyon, napakalapit na nila sa isa't isa. Ngunit 6 na taon ng sakripisyo at isang mabigat na kasunduan ang patuloy na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Mabigat ang loob na bumalik si Marta sa kanilang bahay. Hindi na niya naabutan ang lalaking inakala niyang si Rogelio. Huminto niya sandali sa harap ng kanilang gate. Nagkamali lang siguro ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok ng bahay, napansin niyang may isang pamilyar na lalaki na papasok sa katabing gate. Si Victor Villanueva. Napahinto si Marta. Kasabay nito, napatingin din si Victor sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Halatang hindi nito inaasahang magkatatigan sila ng ganun. Ngunit si Marta, nanatiling kalmado lang, hindi siya nagulat. Matagal na niyang alam na ang pamilya ni Victor ang kanilang kapitbahay. Noong unang lumipat sila ni Seth sa lugar na iyon, isang umaga, ay nakita nga niya si Victor sa labas ng bahay nito. Sa una, kinabahan siya. Maraming tanong ang gusto niyang ibato rito. Gusto niyang kumprontahin ito. Gusto niyang malaman kung ano ang alam nito tungkol sa pagkawala ni Rogelio. Ilang beses na siyang nagtangkang pumuntahan ng bahay ng mga Villanueva. Ngunit sa tuwing maiisip niya si Seth, pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang madamay ang anak sa mga sugat ng nakaraan. Lalo na mapansin niyang unti-unti nagiging magkaibigan sina Seth at ang anak ni Victor na si Cassandra. Mas lalo siya nag-alinlangan. Ayaw niya magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang pamilya dahil lamang sa mga lihim na hindi pa nabubunyag. Isa pa, nakakilala na rin niya ang asawa ni Victor. Mabait ito sa kanila sa tuwing nagkakasalubong sila. Kaya ayaw niyang gumawa na eksenang maaaring makasakit sa isang taong walang kinalaman sa nangyari noon. Kaya sa loob ng 6 na taon, naghintay lamang siya ng tamang pagkakataon, na tamang oras, ng pag-uusap na silang dalawa lamang ni Victor. At ngayong magkatapat silang muli, pakiramdam ni Marta ay iyon na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Victor? Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Napahinto si Victor sa pagbubukas ng gate. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa mga mata ni Marta, alam niyang hindi na siya makakaiwas sa mga tanong na 6 na taon na naghihintay ng kasagutan. Huminga ng malalim si Marta. 6 na taon niyang hinintay ang pagkakataong ito. 6 na taon niyang kinimkim ang mga tanong. Victor, tawag niya. Napahinto si Victor at dahan-dahan lumingon sa kanya. Kita sa mukha nito ang pagkabigla. Alam niyang darating din ang araw na haharapin siya ni Marta. Bahagyang ibinuka ni Marta ang kanyang bibig. Handa na siya magtanong. Handa na niyang malamin ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita,
Victor? Mahal? Napalingon silang dalawa sa pinanggalingan ng boses. Lumabas mula sa loob ng bahay ang asawa ni Victor. O mahal, halika na, malamig ng almusal. Napatingin si Victor sa asawa, saka muling tumingin kay Marta. Sandaling nanahimik ang dalawa. Nabasa ni Marta ang pag-alinlangan sa mukha ng lalaki. Alam niyang hindi ito makapagsalita sa harap ng asawa nito. Mahinang ngumiti ang asawa ni Victor nang mapansin si Marta. Oh, ikaw pala Marta. Magandang umaga sa iyo. Magalang din gumiti si Marta. Magandang umaga rin, Mare. Sandali naging tahimik ang paligid. Napubuntong hininga si Marta. Mukhang hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Hindi niya nais na madami ang asawa ni Victor sa usaping matagal na nakabaon sa nakaraan. Tumangon lamang si Victor. Sa ibang araw na lang. Mahina niyang sabi. Hindi nakasagot si Victor. Tanging isang bahagyang tango lamang ang naibalik niya. Habang papasok si Marta sa kanilang bahay, hindi niya napansin ang bagyang pagluwag ng pahinga ni Victor. Hindi dahil ayaw nitong sabihin ang totoo, kundi dahil alam niyang kapag nagsimula na silang mag-usap ni Marta, maaaring wala ng lihim na matitirang nakatago. Samantala, nang makauwi si Vanessa sa kanilang malaking bahay, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Isang malaking mansyon ang bumungad sa kanya. Tahimik, malinis, ngunit tila walang init ng isang tahanan. Kabababa pa lamang niya ng sasakyan nang may isang masayang boses ang tumawag sa kanya. Ate Vanessa! Napalingon siya. Mabilis na tumakbo, papalapit sa kanya ang kinakapatid na si Alexa. Isang masayahin at palangiting bata. Ngumiti si Vanessa. O Alexa, maigpit siyang niyakap ng bata. Ang tagal mo namang umuwi. Napatawa si Vanessa. May klase kasi ako hindi lang naman ngayon. Napailing na lamang muli si Vanessa. Anong ginagawa mo rito? Namiss kita. Sagot ni Alexa na may malawak ng ngiti. Tsaka hinahanap ka ni Daddy. Bahagyang nawala ang ngiti sa labi ni Vanessa. Daddy? Tumango si Alexa. Oo, kanina pa. Parang mayroong importante siyang sasabihin. Hindi na sumagot si Vanessa. Sa halip ay napatingin siya sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Alexa. At alam din niyang kapag pinatawag siya nito, hindi iyon tungkol sa pamilya, kundi tungkol sa isang bagay na matagal na nilang pinalano. Napansin ni Alexa ang biglang pananahimik ng kinakapatid. Ate, okay ka lang ba? Ngumiti si Vanessa. Kung hindi umabot ang ngiting iyon sa kanyang mga mata. Okay lang ako. Ngunit sa kaibuturan na kanyang puso, alam niyang unti-unti nang nagiging mahirap ang papel na kailangan niyang gampanan. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya si Seth. At mas nahihirapan siyang isipin na isa lamang itong bahagi ng planong ipinagkatiwala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang umakyat si Vanessa sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Huminto siya sa tapat ng opisina. Huminga muna siya ng malalim bago marahang kumatok. Tuloy ka. Narinig niya ang pamilyar na boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura at binuksan ang pinto. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa. Si Rogelio, ang lalaking tinatawag niyang daddy. Ngunit hindi niya ito tunay na ama. Stepfather lamang niya ito. Nang makita siya ni Rogelio, marahan itong ngumiti. Nandiyan ka na pala. Tumango si Vanessa. Pinapatawag niyo po ako? Oo. Lumapit siya at naupo
sa upuang nasa harap ng mesa. Tahimik silang nagkadatigan. Napansin ni Vanessa ang pagod sa mukha ni Rogelio. Parang marami itong iniisip. "Kumusta ang school?" tanong nito. "Okay naman po." Si Seth, kumusta?" Bahagyan natigilan si Vanessa. Hindi niya inaasahan iyon agad ang itatanong nito. "Maayos naman po, tulad pa rin po ng dati." Tahimik na tumango si Rogelio. "May napansin ka bang kakaiba sa kanya?" Sandali nag-isip si Vanessa. Meron po." "Ano yun?" "Mas madalas na po siyang kasama ni Cassandra." Napabuntong hininga si Rogelio. Parang iyon ang balitang inaasahan na niyang marinig. "Ibig sabihin, mas mabilis nang gumagalaw ang tadhana kaysa inaasahan ko." Napakunot ang noo ni Vanessa. "Daddy, hindi po ba panahon na para sabihin sa kanya ang totoo?" Napayuko si Rogelio. "Hindi pa. Hanggat maaari, ayaw ko siyang mismo masaktan sa katotohanang matagal kong itinago." Tahimik si Vanessa. Alam niyang ang tinutukoy ni Rogelio ay si Seth. At alam din niyang habang tumatagal, mas magiging mahirap itago ang lihim na nag-uugnay sa kanilang lahat. Tahimik ang opisina. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, muling nagsalita si Vanessa. Daddy," napatingin si Rogelio sa kanya. "Hindi pa ba uuwi si Ma'am at Lolo?" Marahang umiling si Rogelio. "Hindi pa. Nasa Singapore pa sila. May conference meeting tungkol sa negosyong itatayo roon." Tumango si Vanessa. Alam niyang ilang araw pa bago makabalik ang kanyang ina at ang kanyang lolo. Tahimik siyang napaisip. Kaya po pala. Bahagyang ngumiti si Rogelio. Kaya nakalabas ako. Nauunawaan ni Vanessa ang ibig niyang sabihin. Sa tuwing wala sa bansa ang kanyang asawa at ang biyenan nito, nagkakaroon lamang si Rogelio ng pagkakataon na makaalis nang hindi napapansin. Hindi upang mamasyal, hindi upang maglibang, kundi upang silipin mula sa malayo ang tunay niyang pamilya, sina Marta at Seth. Kahit isang sulyap lamang, kahit makita lamang niyang maayos sa kalagayan ng mag-ina, sapat na iyon upang mabawasan ang pananabik na 6 na taon niyang kinikimkim. Napabuntong hininga si Rogelio. Anak, kanina nga pala. Muntik na akong makita ni Marta." Nagulat si Vanessa. "Ho? Paano po? Bakit po?" "Kung hindi nga ako nakatago siguro nagkita na kami." Tahimik na yumuko si Rogelio. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. 6 na taon niyang pinipigilan ang sariling lumapit. Ngunit ngayong napakalapit na niya sa kanila, mas lalo niyang gustong yakapin ang anak at asawa. Ngunit hindi pa maaari. May mga pangakong kailangan pa niyang tuparin. At may mga lihim na hindi pa panahon upang mabunyag. Sa kabilang dako ng lungsod, walang kaalam-alam sina Marta at Seth na ang lalaking matagal nilang inaakalang nawala ay ilang beses na pala silang pinagmamasdan mula sa malayo. Matapos ang pag-uusap nila Rogelio, tahimik na nagtungo si Vanessa sa kanyang silid. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan nang dumiretso siya sa banyo. Natila ba na kayang hugasan nito ang bigat na kanyang iniisip? Ngunit kahit ilang minuto siyang nanatili roon, hindi pa rin nawala sa isip niya ang pangalan ni Seth. Pagkatapos maligo, nagbihis siya at naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng bedside table. Mula roon, inilabas niya ang isang larawan. Larawan ng taong matagal nang ipinababantay sa kanya. Si Seth. Matagal niya itong pinagmasdan. Naaalala niya ang araw na ibinigay ni Rogelio ang litratong iyon. "Vanessa, may hilingin ako sa'yo."
Mula ngayon, gusto kong bantayan mo ang anak ko. Noon pa lang niya nalaman na buong katotohanan. Hindi tunay na ama ni Vanessa si Rogelio. Stepfather lamang niya ito. Ngunit itinuring niya itong tunay na ama dahil sa pagmamahal at pag-aarugang ibinigay nito sa kanya simula pagkabata. At isang gabi, isinaysay ni Rogelio ang lihim na matagal niyang kinikimkim. Ang tungkol sa tunay nitong pamilya, kay Marta, kay Seth, at sa mabigat na dahilan kung bakit kinailangan nitong iwan ang mga ito at mamuhay sa ibang pamilya. Mula noon, tinanggap ni Vanessa ang hiling nito. Tahimik niyang binantayan si Seth. Sinigurado niyang ligtas ito. At sa paglipas ng panahon, hindi na lamang iyong simpleng utos. Unti-unti niya nakilala ang tunay na pagkatao ng binata. Isang taong tahimik, masipag, mapagmahal sa kanyang ina. At handang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kanyang mga pangarap. Napangiti si Vanessa habang hinahaplos ang larawan. Kung alam mo lang, Seth, kung gaano ka kamahal ang tunay mong ama. Mahina siyang napubuntong hininga. Balang araw, sana maintindihan mo kung bakit ginagawa niya ang lahat ng iyon. Muli niya ibinalik ang larawan sa drawer. Ngunit hindi niya alam. Habang mas tumatagal ang kanyang pagbabantay kay Seth, mas nagiging mahirap para sa kanya na manatiling isang tahimik na tagamasid lamang. Dahan-dahang isinara ni Vanessa ang drawer, ngunit hindi pa man siya tuluyang tumatayo. Muli niyang naalala ang unang araw na nakita niya si Seth. Noon, larawan lamang ng isang 13 taong gulang na batang lalaki ang hawak niya. Isang payat na binatang seryoso ang mukha. Ngunit sa isip niya noon, mukhang lamang itong ordinaryong estudyante. Hanggang sa dumating ang araw ng pasukan, naglalakad siya sa hallway nang mapansin niyang may isang bagong estudyanteng kakapasok lamang sa kampus. Napahinto siya. Siya kaya iyon? Hindi siya nagkamali. Si Seth nga. Ngunit ibang-iba ito sa batang nalasarawan. Mas matangkad, mas mapatipuno ang pangangatawan, at mas gwapo kaysa inaasahan niya. Tahimik ito naglalakad habang hawak ang mga libro nito. Walang pakialam sa mga estudyante na papalingon sa kanya. Hindi na malaya ni Vanessa na napatitig siya rito. Siya pala si Seth. Mahina niyang bulong noon. Mula sa araw na iyon, palihim niya itong pinagmamasdan. Hindi lamang dahil iyon ang bili ni Rogelio, kundi dahil gusto niyang makilala ang taong handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang mga pangarap. At habang tumatagal, napansin niyang hindi nagbago ang isang bagay kay Seth. Tahimik pa rin ito. Mabait ngunit mailap, at mas inuuna ang kanyang pag-aaral kaysa sa kahit na ano. Napangiti si Vanessa habang inaalala ang araw na iyon. Hindi ko akalaing mas gwapo ka pala sa personal. Mahina siyang natawa sa sarili. Ngunit mabilis ding nawala ang kanyang ngiti dahil naalala niyang hindi siya lumapit kay Seth bilang isang ordinaryong kaklase. Lumapit siya dahil sa isang misyong ipinagkatiwala sa kanya. At habang tumatagal, mas nahihirapan siyang paghiwalayin ang kanyang tungkulin. Ang tunay niyang nararamdaman para sa kinakapatid na matagal nang hinahanap ng kanyang stepfather.